Good day everyone, my name is Angel Grace Ling and I am here to explain to you our pseudocode in output number 1. So let's start from step number 1, start. Step 7.5.2, print double quotation, the sum of, then concatenation, num1 concatenation, then double quotation ulit, and then concatenation num2, concat ulit, double quotation is, then sum. So yun ang for our output number 1. Then next natin is si step number 7.6, else if your desired operator is equals to B. Step 7.6.1, get the value of difference by subtracting num2 from num1. Then step 7.6.2, print. Same lang siya sa pero difference naman yung kinukuha niya. So, print the difference of concatenation num1 and num2 is difference. Then next natin is step 7.7, else if your desired operator is equals to C. Step 7.7.1, get the value of product by multiplying num1 and num2. Step 7.7.2, print the product of num1 and num2 is product. Then next natin is step 7.8, else if your desired operator is equals to D. Step 7.8.1, get the value of quotient by dividing num1 by num2. Step 7.8.2, print the quotient of num1 and num2 is quotient. Then lastly, step 7.9, else print invalid operator selected. So dito na tayo ngayon sa ating flowchart for output number 1. So start na tayo. Una, start. Then sunod is declare, choice, num1, num2, sum, difference, product, and as an integer. Then quotient as float, answer as char. Then print choices, calculator, 2 positive or negative, 3 odd or even number, 4 highest and lowest. Then sunod natin is print enter your choice in input choice. Then case 1. So, dito na guys. So, case 1 yung sa atin. So, pag case 1, if true, pupunta na tayo kay print enter your first number, num1. Enter your, print enter your second number, num2. Print operators, A, addition, B, subtraction, B, multiplication, and D, division. Then, sunod niyan sa arrow, pababa, and print enter your desired operator. Yan na, sa operator. Then, dito guys, may another case na naman tayo. Pero hindi na siya 1, 2, 3, but case A, case B, case C, and case D. So, kaya siya case A, B, C, D. Ito yan sa addition. A, addition. B for subtraction. C for multiplication. And D for division. So, yan na guys. So, since ang napili natin is si A, addition, magpo-fall under tayo kay A. So, case A, mapupunta tayo sa get the value of sum by adding num1 and num2. Then, pagkatapos niyan, arrow na pababa, print the sum of num1 and num2 is sum. Then, pagkatapos niyan, may ano tayo dito, connector.
So, may connector tayo dyan, na pag natapos natin yan, ay mapupunta tayo kay connector A, papunta na siya sa end. Yan. So, for our next na gagawin is, dito na tayo sa ating simulation for output number 1. So, sa process and see output. So, eto. Una natin gagawin is i-declare si variables. Ang variables natin is si integer, num1, num2, sum, difference, and product. Then, quotient as float, then char as answer. So, dito sa output natin, na-print si choices. Ang choices natin is si 1, calculator, 2, positive or negative number, 3, odd or even number, 4, highest or lowest number. Then, na-print dito is enter your choice. So, mag-i-enter daw tayo ng choice. So, ang nilagay nating choice is 1. Then, mapupunta tayo kay process. If choice 1 is equals to 1, true. Then, pag nag-true, magpo-proceed na tayo. Then, enter your first number. First number natin is, ang ilinagay natin is 10. Siya si num1. Then, enter your second number. Ang nilagay nating second number is 5. Siya si num2. Then, magpiprint ulit sa ating output operators naman. Ang operators na available dito or ang nakalagay dito is A, addition, B, subtraction, C, multiplication, and D, division. Then, sinabi dito is enter your desired operator. Then, naglagay tayo or nag-put tayo ng ating desired operator. Ang pinili natin si A. So, si A is si addition. Next, na mangyayari is operator. If operator A is equals to A, it is true. If true, formula muna natin. Sum, kasi since addition, yung formula is sum is equals to num1 plus num2. 10 and 5 ba ang sum niya is si 15? That is true. So, yun ang ating sum ng num1 and num2. Then, magpiprint siya sa ating output as the sum of 10 and 5 is 15. So, guys, dito naman tayo sa ating Java code. Makikita natin yung ating result pag nirun na natin yung ating code. Then, let's start. Ayan. So, pag nirun natin yan, lalabas dyan yung choices. So, makikita natin yung choices. 1, calculator, 2, positive, negative, 3, odd or even number, 4, highest or lowest, then enter your choice. Then, ilalagay natin is 1. Then, pagkatapos, enter your first number, put natin 10. Enter your second number, lalagay natin 5. Then, lalabas dyan operators, addition, subtraction, multiplication, division. Enter your desired operator. Ilalagay natin si A. Then, lalabas yung result. The sum of 10 and 5 is 15. So, yun lang naman guys, yung ating example or maano natin sa ating result pag nirun natin yung ating Java. So, sa pseudocode naman, step 8, else if the choice is equal to 2, step 8.1, print double quotation, enter your number, input num1. Step 8.2, if num1 is greater than 0, proceed ka step 8.2.1, print num1 plus double quotation is a positive number. Step 8.3, else if num1 is less than 0, proceed sa step 8.3.1, print num1 plus double quotation is a negative number. Step 8.4, else if num1 is equal to 0, proceed sa step 8.4.1, print the number is 0. Flowchart naman,
dito, if choice is equals to 2 sa left side, print enter number num1. Then, pababa, if num1 is greater than 0, print num1 is positive number. Pero pag nag-false, pupunta siya sa if num1 is less than 0, print num1 is a negative number. Pag nag-false din, pupunta siya sa baba, if num1 is equals to 0, mapiprint ng num1 is 0. Next is the Java. So, dito, system.out.print, enter a number, num1 is equals to input that next int. If num1 is greater than 0, system.out.print in, num1 plus double quotation is a positive number. Else, if num1 is less than 0, system.out.print in, num1 plus double quotation is a negative number. Else, system.out.print in, the number is 0. So, simulation naman tayo. May process and output. First is, indicate na agad yung int choice num1 sum. And, lagay din yung float quotient. And the next punta sa output, enter your choice. And, kapag nilagay ni user 2, lalagay natin sa process, choice is equals to 2. And then, pupunta tayo, sa process pa rin, if choice 1 is equals to 2, false. If choice 2 is equals to 2, true. And then, next naman is enter a number sa output. And then, pag nag-enter si user ng output na 23, pupunta ka sa process. And then, dun may lalagay yung num1 is equals to 23. And then, dito naman sa process ulit, if num1 is greater than 0, print num1 is a positive number. Else, if num1 is less than 0, print num1 is a negative number. Else, if num1 is equals to 0, print num1 is 0. So, dito makikita yung 23 is na true kagad siya dito sa num1 is positive number. So, ang output na makikita is 23 is a positive number. Case 2, system.out.print, double quotation, enter a number. Num1 is equals to input that next int. If num1 is greater than 0, system.out.print in, num1 plus double quotation is a positive number. Else, if num1 is less than 0, system.out.print in, num1 plus double quotation is a negative number. Else, system.out.print in, double quotation, the number is 0. So today everyone, I explain how I understand the problem. Ang problem kasi dito, nakita nyo, binigay na problem sa amin is gagawa kami ng basic calculator gamit yung Java. Ang problem, paano namin mamalaga yung input na lalagay ng user. So, dito sa pseudocode, nakikita nyo, step 1, start. Step 2, declare choice, num1, num2, sum, difference, products, in. Explain mo na yan kanina. So, ano ko is yun yung problem. Yun yung problem natin. Yung mismo calculator, yun yung higing pagawa natin ng solusyon. From this, tutunan ko na paano yung decision making dito. Ang first task kasi ng program natin is saan ba dito? Equals to ito. Una niya yung sum, pagpaplasin mo, which is yung step 8.42. Yun yung first task.
Yun yung problem. Kaya ng sinabi ko. Yun yung magiging problem natin doon. So, parang ano lang to. Ang flowchart naman. Simula siya sa Terminator na start. Dito, parang ano lang siya. Pseudocode. Pero, visualize siya. So, may visualize mo paano siya nag-work. Dito, declare choice, num1, num2, sum, difference, product as in, quotient, float, series car. Susunod yan, ito naman. Print naman. Tapos sunod, print ulit. Dito tayo sa decision making. Decision making. If choice is equal to 1 ay A, dito siya pupunta. Dito, sa 2, dito din siya mapupunta. Hanggang pumunta na tayo dito sa output number 3. Kasi output number 3 tayo. Print, enter a number, num1. Tapos pababa siya, decision making ulit. If num1 is odd number, dito siya pupunta. Pag odd number yung pinili mo. Dito naman siya, pag even number. Piprint siya, looking, dito siya mapupunta. So, pagtas nun, tapos na yung code. Ano na siya, input close na. Yun na lang yung gagawin natin. So, tapos na tayo dyan. So, yung sa akin dito guys, sa flowchart naman, dito tayo sa start. So, nag-ano siya. Ang meaning niyan, start terminator. Start siya. Declare choice, num1. So, pababa yung arrow niya. Declare choice, num1, num2, sum, difference, product, as in. Parang pseudocode lang to. Pero, visualize, shit. Mali pa. So guys, sunod naman natin yung program ko. Yung program natin. Ito kanina. Flowchart. Yung flowchart. Sunod naman natin yung program. Paano nagawa yung structure ng una niyan, import. Java, scanner, terminator. Ano niyan, terminator. Period sa sentence. Kuwari, yung sentence mo tapos na. Ano ba lalagay mo? Period, diba? So, parang ganun sa terminator. Public class, midterm laboratory. So, papangalanan mo. Kung anong pangalan nito. At din yung pangalan ng files mo. Magiging midterm laboratory siya. Public static void. Ito naman yung main method. Strings, arguments. Sunod niya, scanner input. Ito na, is equal to new scanner system. Ano yan? Integer. Choice. Num1, num2, sum, difference, product, terminator. Puro terminator siya. Float, quotient, terminator, answer. So, bale, dito tayo sa output number 3. Dito tayo. Sa odd or even. Case 3. System that out. Ang ginagamit nito para ma-print natin or lumabas output. Enter a number. Para lumabas siya doon. Lalagyan natin siya ng terminator para yung Java na tapos na tayo. Meron ng next na. Num1 sequence. Next in. Kung ano yung ano dyan. Kung ano lalagay mo. Next. Pag letter yung sulat mo dito.
pagsulat Dito, mo. pag Yung sulat naman. mo. So, yung Yung naman, naman. So, siyang yung naman, integer. siyang Integer siya. integer. Pag Integer siya. yung ano lalagay mo, Pag name, yung ano lalagay mo, name, equal kuwari. to input Name dot is equal to next. input Pagawin dot mo siyang next. car. Pagawin mo siyang car. Sunod yan, Okay? Sunod yan, parenthesis, close. Close parenthesis, Sunod yan, parenthesis. Sunod yan, semicolon. semicolon. Yan, Tapos, bababa na yan. tayo. Bababa na If, tayo. If, yung parenthesis, lam1. parenthesis, Ito ang tawag dito, modulo. Ito ang tawag dito, modulo. Yan. Para malaman Yan. natin kung Para malaman divisible natin ba siya by 2. divisible ba siya by 2. Is equal to 0. Is equal to 0. Bracket, Parenthesis, bracket, system.out system.out in dot print num1 in plus num1 plus double quote semi double is an quote even number. is an Ulit lang even siya number. dito. Ulit lang Ito siya yung naman dito. yung else. Ito yung naman So, yung lalagyan na else. natin dito yung So, lalagyan na natin dito yung number. isang at. So, paano naman nagra-run yung So, paano naman nagra-run yung code? na natin siya. Na natin. Pagkaran mo, Pagkaran mo, ang kita mo dito sa baba. ang kita mo pipili dito ka lang. sa baba. Pipili ka lang. Choices, nasunod ba? Choices. Nasunod ba? Nasunod yung choices. Nasunod yung choices. Ito, choices. Calculator. Positive, Positive. highest. Highest. So, dito tayo sa case So, number dito tayo 3. sa case number 3. Enter a number. Enter a number. Choose muna. Ay, enter choice Lalagyan muna. natin 3 para So, pumunta lalagyan siya natin 3 para pumunta siya dito. Enter a number. Sunod. Enter Ito a na. number. Ito na. Na-print na Ito to. na. Ito na. Print Na-print na to. Ang susunod mo dyan, Ang susunod mo dyan, kung ikaw na bahala. anong gusto mo. Kuwari, Anong 46. gusto mo? Kuwari, 46. Enter mo lang. Enter mo lang. 46 is an 46 is an number. even Bakit number. even? Bakit even? Kasi nade-divide siya sa 2. Kasi nade-divide siya sa Wala 2. siyang... Wala siyang tawag doon. Basta wala siyang ano, 0 lang. Basta wala siyang 0 lang siya. Okay, so yung pseudocode natin for output 4. Step 1, start. Step 2, i-declare yung choice. Num1, num2, sum, difference, product as an integer. And step 3, i-declare yung quotient as float. Step 4, i-declare your answer as character. Step 5, ipiprint yung choices, which is calculator, positive or negative, odd or even number, highest or lowest. Then, magpo-proceed tayo sa step 10. So, step 10, else if the choice is equal to 4. Then, step 10.1, print, enter your first number, and ang magiging storage natin here is si num1. Step 10.2, print, enter your second number. Ang magiging storage natin here is si num2. Step 10.3, if num1 is greater than num2, ang ipiprint niya ay num1 is the highest number, which is the step 10.3.1, since under siya no step 10.3. Then, else if num1 is less than num2, ang ipiprint niya naman ay num2 is the highest number, which is step 10.4.1, since under siya nung step 10.4. Then, step 10.5, else num1 is equal to num2, ang ipiprint niya naman ay num1 and num2 are equal. Then, step 12 is end. So, flowchart naman, so start, then mag-proceed tayo sa if choice 4. So, if choice 4, pag nag-true siya, dito siya pupunta sa here, print, enter your first number. So, same sa pseudocode, magiging storage natin here is yung num1. Then, paproceed siya here sa print, enter your second number, which is si num2. And, magkakaroon siya ng conditional. So, like, may decision making.
So, if num1 is greater than num2, ipiprint niya, pag nag-true siya, ipiprint niya is print num1 is the highest number. So, pag nag-false siya, magpo-proceed siya here sa if num1 is less than num2. Ang ipiprint naman niya, pag nag-true, ang ipiprint niya is num2 is the highest number. So, kapag nag-false ulit dito, magpo-proceed siya here. Pag nag-true is, ang ipiprint niya ay num1 and num2 are equal. Then, end na. Mag-e-end na siya. Okay, so dito naman sa Java, ang public static natin here ay string argument. Scanner input nyo, scanner system in. So, dineclare nga natin yung choice as int, num1, num2 as int, sum, difference, product as int, and yung quotient as float, and answer as character. So, here, ang print out natin ay yung choices, which is calculator, positive or negative, odd or even number, highest or lowest. Then print din natin yung enter your choice. And ang magiging storage natin here is yung choice. And if yung choice natin is equal to 4, tayo sa case 4, ang ipiprint out niya is yung enter your first number. And yung magiging storage niya or the identifier is yung num1. Then, system out print, enter your second number, num2 ang magiging identifier. And here is magkakaroon na tayo nung like process niya. And if num1 is greater than num2, ang ipiprint niya is num1 plus, ito yung like concat natin, is the highest number. Else if num2 is greater than num1, ang ipiprint niya naman ay num2 plus or concat is the highest number. Else, ang ipiprint niya naman kapag num1 and num2 are equal, ang ipiprint niya ay both numbers are equal. Okay, so the Java code for choice 4. So kapag nirun natin siya, ito yung lalabas. And ang choice natin here ay number 4. And enter your first number, 685. Second number is 963. Print niya yung 963 is the highest number. Okay, so proceed na tayo sa simulation. So, ang process natin ay dineclare natin yung mga variables, a choice, num1, num2 as an integer, tapos yung quotient as float. So, magpiprint tayo dito ng choice. Enter your choice. So, ang choice natin here ay 4. Then, yung 4 na to is masastore siya dito sa choice. Then, i-check siya kung yung sa true or false, i-check siya. Tsaka lang siya magpa-proceed sa next na process kapag nag-true na, which is dito siya nag-true sa if choice is equal to 4 is equal to true. And after nun, magpiprint na siya nung enter first number, which is 685. So yung 685 na to,
dito siya sa num1 store. Then, after, magpiprint siya ng enter your second number which is 963. Tapos, itong 963 na to, dito siya mag-store siya dito sa my num2. Then, next sa process, check niya if num1 is greater than num2. So, 685 is greater than 963, which is false. So, i-check niya ulit if num1 is less than num2. So, 685 is less than 963, which is true. Then, ang ipiprint niya naman ay num2 is the highest number. So, alin ba ang highest number? Or ano ba si num2? Si num2 ay itong si 963. So, ang ipiprint natin dito ay 963 is the highest number.